Welcome back to my channel at magandang araw po sa lahat. Ang aking pong ibabahagi ngayon ay tungkol po sa PECAS. Marami pong nag-aabang tungkol sa PECAS kasi sa mga babae ay marami talagang may PECAS kagaya ko. Lalo na kapag gumagamit tayo ng mga kung ano-ano sa ating mga muka, nagkakaroon po tayo ng mga pekas, mga warts, mga dark spots. Kaya yun po yung aking ibabahagi ngayon sa inyo. So, bago po yan ay ipapakita ko muna po yung aking muka na may pekas. So, tingnan nyo po yung aking picture muna. So, ayun po, kung mahahalata nyo yung aking muka at ipapakita ko rin po sa inyo, ayan, meron pa po siya ditong medyo brown, ayan po. Yan, mahahalata nyo po yan kasi yan po ay para akong nakamaskara dati. Buong muka ko po yan hanggang dito at dito po ay talagang may itim siya na ganyan na para siyang Ash Wednesday. Yun po, mahahalata nyo po kung makikita nyo po ako sa personal, meron po akong pekas. So, dalawa po yung klase ng pekas. Meron pong mahirap tanggalin at meron din pong madaling tanggalin. So, bakit ba tayo nagkakapekas? Sabi po ng iba, ng mga doktor ay dahil po sa hormones o di naman kaya ay matagalang paggamit ng pills, nagkakapekas din po tayo. Yung iba naman ay masyadong bilad sa araw, laging nasa araw. Yung iba, mga sa paliligo sa dagat, nasa-sunburn. Kapag na-sunburn, syempre, yung ating skin ay nasisira. Pero yung pagkasunog ng sunburn ay dito lang sa medyo ibabaw lang po ng ating skin. Yun lang po yung nasusunog. Pero yung mga paggamit natin ng kung ano-anong cream, mga matagalang paggamit ng mga cream, lalo na kapag matatapang. Nagagamit tayo ng cream tapos yung iba habang may ginagamit sa muka, nagluluto, naiinitan, nasusunog. Yung iba naman po ay yung matagalang paggamit ng astringent. Kapag nag-astringent tayo, kailangan kapag astringent ay mga kapag nakagamit tayo ng isa, yung number 1, 2, 3, itigil na po natin. Huwag po natin laging ituloy-tuloy kasi ang nasisira po nun ay mula loob papalabas ng skin. Nasusunog na po yun. So, marami pong mga dahilan kung bakit tayo nagkaka-melasma o pekas. Kaya yun po yung aking bibigyan ng konting solusyon dahil ang sa aking muka ay napakahirap po siyang tanggalin. Sabi ko nga po, meron pong dalawang klase, ang pekas, mahirap tanggalin, at yung madaling tanggalin. Ang napunta po sa akin kasi ay yung mahirap siya pong tanggalin. Ilang taon na po yan, napakatagal na po, baka hindi lang po 10 taon na meron po akong pekas. Pero noon po ay sobrang itim po, napakaitim po talaga, para po akong nakamaskara. Kapag sumasakay po ako sa jeep, pinagtitinginan ako. Lumilingon talaga sila sa akin. Nahihiya po ako. Sabi ko sa isip ko, alam ko yung mukha ko ang tinitingnan nila. Siguro iniisip nila, bakit ganun yung mukha ko? So, dahil nga laging ganun, ay nagpa-check up po ako sa dermatologist. Ganun din po yung gawin ninyo kasi yun po yung talagang mga expert na. Pero dahil nga po medyo kapos sa pera, yung mga sinasabi nila na laser or kung ano pa yon ay hindi ko po yun afford, hindi ko kaya mga laser na yan.
So, meron lang po silang nireseta na, cream, pero hindi ko po 'yun tinuloy-tuloy na ginamit. Mga 3 araw ko lang po 'yun ginamit kasi iba po yung pakiramdam ko, para po siyang mainit na medyo mahapde kapag nabibilad ako sa araw. Parang lalo siyang nasusunog sa pakiramdam ko. Doon sa ilalim, doon sa laman, hindi dito sa balat. Yun po yung pakiramdam ko. Tapos yung cream na po yun ay inuwi ko. Pinakita ko doon sa doktora na dati kong pinapasukan sa Pilipinas. So, tinignan niya yon, sabi niya ay malakas daw ang hydroquinone. So, kapag po malakas ang hydroquinone ng isang cream ay nakakasira din po sa ating balat. Dapat po ay 3 to 5% lang ang kanyang hydroquinone. Pero kapag nasa 10 na ay nakakasira na po yun. Huwag po, lalo pong masusunog yung ating balat. So, hindi ko po yun ginamit. Tapos, sinabi ko rin dun sa doktora na pwede naman siyang i-peel off. Yun ang sabi dito sa Saudi na pinagpa-check-upan ko. Pwede siyang i-peel off. Pero nung tinignan po ni doktora yung aking muka, biniling-biling niyang ganyan, ang sabi niya ay hindi na siya pwedeng i-peel off. Peel off pala. I-peel off kasi sobrang nipis na po yung aking skin sa muka. Napakanipis na po. Kaya pala kapag gusto ko siyang magbalat, gagamit ako ng astringent, baka sakaling magbalat matanggal. Pero ang nangyayari po ay lalo po siyang nangingitim. Hindi po siya nagbabalat. Kahit anong gawin ko, hindi siya nagbabalat kasi wala na siyang dead skin na matanggal sa sobrang nipis. Ganun po kasi yung aking skin na sa mukha. Ayan, napakanipis na po. So, doon tayo muna sa madaling tanggalin. Kapag ang inyong pekas ay mababaw lang, sa halimbawa sa talagang balat lang siya, nasunog, napakababaw lang po yun. Napakadali po ang solusyon. Gumamit lang po tayo ng astringent. Kapag nagbalat na yan, tanggal na siya. 1, 2 beses na pagbabalat ay natanggal na yung inyong pekas sa muka. Pero kapag naman po, dun sa mahirap, kahit po astringent kayo ng astringent, gumamit po kayo ng rejuvenating, kagaya po ng aking kasama. I-example ko po. Ang aking pekas po ay mas maitim kaysa sa kanyang pekas dati. Yung sa kanya ay hindi masyadong halata, pero gusto pa rin niyang matanggal. So, ang nangyari ay binentahan siya ng aking kasama kasi marami po kami dito. Binentahan siya ng aking kasama ng Dr. Alvin Rejuvenating. So, sabi ko dun sa kasama ko na nagbebenta, huwag mo siyang bentahan kasi lalo yun mangingitim. Kasi halatado ko na yung kanyang muka, yung kanyang balat sa muka. Sabi ko lalo na nagluluto po siya, tagaluto po namin. Mahirap gumamit kapag tagaluto ka. Sabi ko, so sabi naman niya kasi sa akin, hayaan mo siya, gusto niyang gumamit eh. Sabi niya ganun. So, pinabayaan ko po, baka isipin niya na ayaw ko lang siyang makabenta. Kaya pinabayaan ko na lang. So, gumamit po siya noon. Nung una po, maganda pa yung pagbabalat. Medyo mamula-mula kapag namamalat. So, hanggang sa siguro 3 beses ko siyang napansin na nagbalat yung kanyang muka. Pero nung huli na, sa bandang huli ay lalo na siyang nangingitim. Nangingitim hanggang sa mas malala na po yung kanyang muka, yung kanyang itim kaysa sa pekas ko, sa aking melasma. So, nagsisi siya ngayon. Nagsisi, wala na, hindi na mahibalik. Napakahirap na po.
marami na rin po kasi akong mga nagamit. Meron diyan yung turmeric, wala rin pong effective. Yung baking soda at lemon, ayun, medyo okay naman yun kapag mapagtiyatiyagaan nga lang. So, ang ginagawa ko po dun sa lemon at baking soda, yung kalahating lemon, nilalagyan ko po siya ng baking soda, tapos idinidikit ko po siyang ganyan, mga 3 minutes sa magkabilang ganyan. So, medyo ipiga-piga ko yung lemon, mararamdaman niyo na medyo mahapdi siya. Tapos minsan pa nga ay tumutunog siya ng psh, gumaganon siya kapag yung ipipiga mo. So, ganun po yung ginagawa ko. Minsan naman po ay nilalagay ko siya sa bulak na lang yung baking soda. Tapos pipigaan ko siya ng lemon. So, itatapal ko po ng ganon para medyo mas madali. Minsan nga po ay nakatulugan ko na nakatapal siya. So, paggising ko ng kinaumagahan, dumikit na siya, pulang-pula na siya. Medyo okay naman yun, pero kapag yun po ang gagawin ninyo ay wag po araw-araw. Ang ginagawa ko po dati ay twice a week, pero minsan kasi ay wala po akong oras. Lalo na kapag yung halimbawa tapos na ng trabaho namin, 12:00 ng gabi. So ngayon po, parang ganito, 1:00 pasado, inaantok na po yung aking mata, inaantok na ako, wala na akong oras para maglagay-lagay pa ng kung ano-ano. At ang ginawa ko po, kaya po siya medyo luminaw-linaw na, ang ginawa ko po, sabi ni doktora ay ihinto ko lahat yung mga matatapang kagaya ng mga sabon, yung mga sabon na papaya, hindi ko rin po yun hiyang. Napakabilis pong mangitim yung aking pekas. So, hininto ko po yung mga matatapang na sabon, kung ano-anong mga cream na ginagamit ko sa muka, at lahat na hininto ko po. So, nakuha ko po kasi ito sa paggamit ng cream na yung day and night cream na nabili ko dati sa mall. Kasi po, naiinggit po ako sa mga kasama ko na meron silang mga cream na ginagamit sa kanilang muka bago matulog, paggising sa umaga. Ayan, dahil sa inggitera po ako, nainggit ako, naglagay din po ako, nagbili ako. Kasi wala po talaga akong ginagamit mula noon. So, ganun po yung ginawa ko, nainggit ako sa mga hipag ko na may mga pinapahid-pahid hanggang sa mahapdi yung mukha ko, hanggang sa nangitim na ng nangitim. Tapos tagaluto po ako dati. Kaya yun, nangitim na. Ang hirap pong tanggalin. Napakarami na po akong nasubukan na. Kung ano-ano dyan, mga patatas, mga kamatis, lahat na po. So, ginawa ko po ay hininto ko lahat. Lahat po. Ang ginagamit ko na lang po ngayon ay yung vitamin E. Yun po yung aking pinipiga, yung vitamin E jelly. Tinutusok ko po siya ng karayom at yun po yung pinapahid ko sa kung saan siya banda. Yun po yung ginagawa ko. Everyday po yan bago ako matulog. Pero kung minsan naman pag wala akong vitamin E, ay hindi ko na nilalagyan para makapahinga rin yung aking mukha. Kung meron po kayong mabibili na almond oil, napakaganda po yun. Yun po yung nasubukan ko na medyo maganda rin. Maganda talaga siya at makikita nyo yung resulta. So, ang gagawin nyo lang po, ipapahid nyo lang po siya sa kung saan banda rin yung almond oil na yun. Nabibili po siya sa mga mall. Matagal na po kasi akong hindi nakakapunta ng mall mula nung hindi na naglalaro yung mga alaga ko sa palaruan. Hindi na ako nakakapunta kaya hindi na ako makabili. Naubos na yung binili ko at matagal ko na po yun na naitapon yung bote. Basta humanap po kayo, almond oil. Yun po yung araw-araw nyong ipapahid sa gabi. Napakaganda rin po nun. So, kung wala naman po ay hintuan nyo po yung mga matatapang na ginagamit nyo sa inyong muka, mga cream.
mga sabon na matatapang. Kailangan yung mga mild lang po na sabon ang gamitin ninyo. Yung mga Dove na merong vitamin E, yung mga yon, maganda po yung mga yon. So, ang gawin nyo rin po ay maglagay po kayo ng moisturizer para po hindi masyadong dry yung inyong muka o yung inyong balat. Maganda po ang moisturizer sa ating muka para po medyo mamasa-masa siya, hindi po siya dry, at para po kapag pumupunta tayo sa init ay hindi siya madaling masunog kapag meron siyang moisturizer. At ang pinaka-importante po syempre, dapat ay meron tayong sunblock. Humanap po kayo ng sunblock na hiyang po sa inyo. Depende po sa hiyang ninyo. So, ang ginagamit po namin ng mga kasama ko ay Cetaphil. Ito po yung sunblock na na-try ko na maganda. Yung piliin ninyo yung meron siyang SPF na mataas. Yun po yung magandang sunblock. Kasi meron po karamihan sa mga sunblock na nabibili ngayon ay medyo oily siya. Huwag po kayong kukuha ng oily. Kasi kapag oily po yung sunblock na ginagamit natin ay kapag nainitan ay lalo siyang nasusunog, lalo po siyang nangingitim. Piliin po natin yung merong nakalagay na water base, yun po yung mga magagandang klase ng sunblock. Yung may water base, yung mga merong UVA, UVE, mga ganon. Yun po, at saka yung mataas ang kanyang SPF, mga 50 pataas, yun po yung inyong piliin para po maganda yung pagka nape-prevent po niya talaga yung sinag ng araw. Kasi po kahit po yung sinag ng ilaw ay nakakasira rin sa ating muka. Mainit din yung sinag ng ilaw. So, kapag po pumupunta kayo sa labas, sa araw, kailangan po ay maglagay po kayo. Ang paglagay po ng sunblock ay 3 times a day. Yan, depende po sa inyo kung lagi kayong nasa labas, lagi kayong nasa araw. Kailangan po lagay ng kahit napakanipis lang. So, ang ginagawa ko sa akin ay napakanipis lang po. Lalo na po, napakamahal po ang Cetaphil. Super. Pinipikit mata ko na lang po yung pagbili para po medyo maibsan-ibsan yung pag-itim ng aking muka. So, ganun po yung ginagawa ko. At syempre, kapag lalabas tayo, mas maganda po yung meron tayong payong. Ang pinakamaganda pong payong ay yung kulay itim. Ayun, yung itim, o di naman kaya ang ginagawa ko dahil nga hindi naman uso ang payong dito sa Saudi, meron po akong tarha. Yung tarha na para sa abaya na kulay itim. Itim po talaga ang ginagamit ko para po maganda yung prevent niya. Nakaka-prevent po ng sinag ng araw yung kulay itim. Yun po yung gawin ninyo. Magtalokbong kayo para po maiwasan yung sinag ng araw, magpayong. At syempre, sunblock po, napaka-importante. Meron man tayong pekas o wala, napaka-importante po na gumamit ng sunblock. Lalong-lalo na po yung mga may ginagamit na cream sa kanilang muka, may mga pinapahid, kailangan po sunblock para po hindi mangitim yung ating muka at iwas sa mga dark spots at melasma. Yun po yung aking experience. So, manmanan nyo na rin po yung inyong pekas kung madali ba siyang tanggalin o mahirap pong tanggalin. At syempre, manmanan nyo rin po yung mga ginagamit ninyo na lalo ba siyang nangingitim o meron bang pagbabago. Yun po yung gawin ninyo para po maiwas-iwasan. So, ang sa akin po ay medyo luminaw-linaw na po siya.
luminaw mula po nung hininto ko po lahat yung mga matatapang na mga sabon, kung ano-ano. Wala po akong ginagamit kundi ito na lang po, vitamin E, moisturizer at sunblock. Ito po yung aking mga ginagamit. Kapag hindi po ako naglalagay ng vitamin E, kapag nakaligo na ako, so lalagyan ko po ng manipis lang na itong moisturizer. So kapag nalagyan ko na siya, maya-maya matutuyo na, papatungan ko na po ng sunblock na manipis din. So ganun lang po yung ginagawa ko at medyo naging okay naman na yung aking pekas. Medyo nawala-wala na. Napakatagal po talagang tanggalin. Napakahirap. Tiyagaan po talaga. So ayun po. So ayun mga kaibigan, mga guys, sana po ay makatulong din sa inyo. Magkaroon kayo ng tip para manmanan yung inyong mga pekas. At hindi lang po ito para sa mga may pekas o melasma, para din po ito sa mga walang melasma o pekas. Kailangan po gumamit kayo ng Cetaphil. At syempre, titignan nyo rin po yung inyong mga ginagamit sa muka para po hindi masira yung inyong muka. Iisa lang po yung ating muka at kapag nasira ay hindi na po natin maibabalik. Parang sa akin, habang buhay ko na yata ito na merong pekas. At syempre siguro sabi nila ay dahil na rin sa may edad na. So, siguro nga rin, pwede. So, ayun guys, sana ay nagustuhan ninyo at syempre, huwag pong kalimutang i-like at share at pa-subscribe na rin po sa aking channel. Dito lang po sa ating Subukan Natin TV. Maraming salamat po.